may topic si Attorney Enzo Recto. Sobra na! Nakakasuka ang ginagawa nila Cayetano, Amy at Padilla, pero i-depensa na lang siya ni Sara. At the start, you get to pick a shelter freely. Once chosen, there is no going back. It will be your only home on this alien. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat. Tuloy. Bilisan natin ng konti to. Speed. O mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po sa inyo dyan ngayon? Umaga man po, tanghali, hapon, gabi. Pinapanood man po ninyo ito ng live man po replay, mga kabunyog, mga kababayan, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Ito mga kabunyog, tapos na. Tapos na yung pagsalang ng witness ng prosecution, si Attorney Wamil, yung state auditor ng COA na in charge sa mga confidential funds. Magaling yung testimonya. Talagang ano ito mga kabunyog? Napakagaling nung kinuhang testigo ng prosecution. Nung unang mga araw na sinalang siya, yung unang 2 araw, ang nagki-question sa kanya si Michael Pua, yung abogado ng depensa. Hindi natitinan itong si attorney o CPA lawyer yun Attorney Wamil. Ngayong araw naman, ang nagtanong naman mga senator judges, mga interjections ng mga senator judges. Kaya lang ang nakakasuka mga kabunyog, nakita nyo naman, matindi. Matindi talaga. Itong sila Robin Padilla, Alan Cayetano, at saka itong si Amy, ay mga kabunyog, grabe talaga. Nakita naman natin, grabe ang ginawa ng tatlong ito. Nakakasuka na. Hindi na sila senator judges. Mga kabunyog, nakita nyo naman, hindi na senator judges ang ginagawa ng tatlo na ito. Mga ano na sila. Actually, dapat alisin na nila yung robe nila. Alisin na nila yung robe nila. Sa halip, ang gawin nila, ano na sila? Gawin na silang defense lawyers. Gawin na silang defense lawyers. Kahit hindi lawyer si Amy Marcos at saka si Robin Padilla. Ay gano'n naman ang ginagawa na nila. Defense lawyers na Mga kabunyog, mga kabayan. Ang pinakamatindi, si Padilla. Sa kadidepensa kay Sara, kahit na obvious na yung katangahan niya. Mamaya, pag-usapan natin niya. Itong si Cayetano, mga kabunyog, si Alan Peter, alam niyo, sabi ni Alan Peter Cayetano, kami sa mga tulad namin na neutral na judges, wow! Ganun ang pagkakasabi mga kabunyog ni Alan Peter Cayetano. Hindi man lang kinilabutan. Hindi man lang kinilabutan si Alan Peter Cayetano, sabihin niya ang sarili niya na neutral. Neutral judge daw siya. Ay, matindi itong si Alan Cayetano, hindi man lang kinilabutan mga kabunyog. Napanood nyo ba yon yung sabi ni Alan Cayetano? Sa mga katulad niya daw na neutral. sabi ko dito, matindi itong si Caldero Tawagin niya yung sarili niya na neutral judge. Ang sabi kasi ni Alan Peter Cayetano, mga kabunyog, sabi ni Alan Peter Cayetano, ang challenge sa amin, ang challenge anyas, ito daw, yung challenge daw sa kanila bilang bilang mga senator judges, ang challenge daw sa kanila ay kung paano i-determine kung yung mga violations o paglabag doon sa confidential funds ay maituturing na administrative lang o kaya ay criminal na. Yun ang sabi ni sabi ni Alan Peter Cayetano. Yun daw ang challenge sa kanila ng mga senator judges. Kung paano i-determine kung ang mga pinipresent na mga violations, kasi pinipresent yung mga paglabag ng Office of the Vice President at saka nung DepEd. So, ay sa amin kasing mga abogado, mga kabunyog, ang mga paglabag kasi pwedeng administratively liable ka or criminally liable ka. So, pag administratively liable ka kasi, halimbawa, mga kabunyog, administrative liability, typo errors lang yung nagawa mo. Parang nagkamali ka lang. Sa halip na 2022 yung nalagay mo, 2026. So, pwedeng administrative liability lang yon. Parang hindi mo naman criminal na yon, sinasadya. Hindi ka naman talaga maliciously, walang malisya doon sa ginawa mo, nagkamali ka lang. Tapos halimbawa si Sara Duterte, administratively, hindi niya lang kasi na-check yung mga tao, pero hindi maayos yung liquidation. Pero lang yun, administrative lang yun, hindi naman criminal yun. Pag criminal kasi, ay talagang yung mga liquidations na yan, scam, di ba? Yung sinabi nga ni Kapunan, scam. Budol yan, hindi naman totoo yung mga nandyan. Di ba ganon? Ang sabi ni Cayetano, yung challenge daw sa kanila na mga senator judges, paano i-determine kung yung mga paglabag na sinasabi ay administrative lang o criminal. Kasi pag administrative lang, wala kang criminal liability. Administrative liability, magaan yun. So sabi ni Alan Cayetano,
So ang challenge sa mga senator judges, paano kikilalanin yung mga sinasabing mga na-violate ng office ng Vice President at ng DepEd patungkol sa confidential funds? Yun ba ay criminal liability na? O baka naman administrative liability ba lang? Yun yung sinasabi niya. Alam mo, ang galing ng punto niya. Kaya lang masusuka ka doon sa sabi niya. Sa katulad kasi namin na mga neutral judges, na ano ako doon mga kabunyog? Ang pagkakasabi ni Alan Cayetano, ang challenge kasi sa amin ng mga senator judges, kung ito bang violation na ito, masyadong mabigat na criminal liability na, o baka naman administrative liability lang. Sabi ni Alan Cayetano, kasi sa mga tulad namin na neutral judges, mayroon nga akong nakitang post sa social media, neutered, hindi neutral. Natawa ako doon. Natawa ako doon, Tabunyog Agustin Mondragon, Erwin Varela, mayroong nag-post. Ano? Neutral judge ka, hindi ka neutral judge. Baka mas tama, neutered judge, hindi neutral judge. Hindi talagang ang kapal ng mukha nito ni Alan Cayetano. Gamitin ba naman yung term? Kasi sa mga tulad namin na mga neutral judges, matindi, mga kabunyog, nakakasuka, tawagin yung sarili niya na neutral. Sa ginagawa niyang yan, ni Cayetano, kadidepensa kay Sara, tapos nag-aabogado na, siya na nga ang pwedeng maging lead counsel ni Sara. Siya na nga ang dapat na maging lead counsel si Cayetano Alan Tapos ngayon sasabihin niya sa mga tulad kasi namin na neutral senator judge. Ano ba 'yan? Mga kabunyog, mga kababayan. Ganon talaga yung pagkakasabi ni Alan Cayetano. Ano 'yon? Sa mga tulad daw nila na neutral senator judges. Kaya tama yung post ng isang netizen Hindi ka neutral. Ang kapal ng mukha mo, hindi ka na nahiya na tawagin ng sarili mo na neutral senator judge. Hindi ka neutral, neutered. Sabi nung isang netizen. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan yung nakakasuka. Tawagin ba naman ang sarili niya na neutral? Nito ni Alan Peter Cayetano. Ang ano doon, mga kabunyog? Ang mali doon sa sinasabi ni Alan Cayetano, yung sinasabi niya na yun na yung paliwanag niya, anong sabi niya? Yung ano daw? Hindi naman daw lahat ng violations doon sa nangyari sa confidential funds ni Sara, sa DepEd at sa OBP, hindi naman daw lahat yun criminal liability. Pwede naman daw na ang ano doon, mga lang, administrative liability lang. Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, sa tingin nyo ba nung pinagagawa na yun ni Sara Duterte? Nakita natin. Nakita natin kung anong ginawa ni Sara Duterte sa binigay sa kanyang confidential funds. Sa tingin nyo ba yung mga ginawa niya na yun, administrative liability lang yun? Administrative liability lang yun? Kasi pag sinabi mong administrative liability, wala kang criminal liability. Parang hindi naman mag-a-amount sa criminal yung ginawa mo. Hindi naman sa criminal. Lang, medyo may naging kapabayaan. Yes, kapabayaan. Negligence. Di administrative nga lang yon kasi negligence. Normal lang naman sa tao na magkamali. Di negligence lang yon, administrative lang yon. Pero itong ginawa ni Sara dito sa confidential funds, ay sus, kitang-kita nyo naman kung anong ginawa niya. Anong ginawa ni Sara? Pag upo nila ni PBBM noong June 2022, June 30, nakita niya yung minana niya kay Leni Robredo na budget kukunti. Ay hindi siya sanay sa kunting budget. Ay close pa siya kay PBBM noon. Mahilig siya maglambing. PBBM, bigyan mo naman ako ng budget. Nagdagan mo naman ito. Kukunti na lang yung iniwan sa akin ni Leni. Wala namang kasing budget si Leni. Binigyan siya ni PBBM. Taong 2022 yan kauupo pa lang. Binigyan siya ng 125 million confidential funds. Anong ginawa ni Sara? Natanggap niya December 11, December 13. Inubos in 11 days. Yun ba ay administrative na negligence? Administrative lang ba yun? Kaya nga yun, mga kabunyog. Tapos, inubos mo in 11 days. Para maubos mo in 11 days, anong ginawa mo? Ay di kung ano-ano na lang na liquidation. Mary Grace Piatos, Reynan Piatos, Perman. Acknowledgement receipt lang. Yung mga handwriting, pare-parehong kamay lang ang ginamit. Pare-parehong tao lang yung gumawa. Zero. Wala man lang kahit isang official receipt. Alam nyo kung magkano? Nagrenta ng safe house. 2 million a day. Kasi 16 million ang nabayad sa safe house, rental ng safe house sa loob ng 11 days. Kasi mahirap naman talagang ubusin yung 125 million. Mga kabunyog, mga kabunyog. Ano yun Ang ginawa nila, pinalabas na nagrenta sila ng safe house. 16 million, 11 days. So kinumpute ni Attorney Kapunan.
Sabi ni Atty. Lorna Kapunan, 11 days, 16 million, ay pumapatak pala 2 million a day. Ha? Ano yan? Pinakamahal na hotel na yata yan nirin pa ninyo na ginawa ninyong safe house. O, yun ba ay administrative lang? Yung ganun, naggarapal na, ang tawag nga ni Atty. Kapunan, scam. Scam ang ginawa ni Sara Duterte. O, tapos ang gustong mangyari ni Alan Cayetano, tawagin lang yun na administrative. Hindi yun administrative. Criminal yun. O, kaya lang, ito kasing itong si Alan, ay siyempre, siya eh. Taga-depensa ni Sara. Kasi marami silang kaso ngayon, may kakaharapin siyang plunder. Ang kaligtasan niya lang diyan si Sara pag nagpalit ng administrasyon. O yun. Kaya sumusugal sila kay Sara na dapat ito ang maging presidente sa 2028. Yan yun. Kaya ang ginagawa ni Cayetano bilang lead counsel ng defense ni Sara, sinusofen. Yun, tama. Pinapalambot ni Alan Cayetano yung pananagutan ni Sara. Anong pagpapalambot? Pinapalabas niya na pwede naman kasing lang yun eh. Administrative lang naman yun eh. Ha? Administrative. Anong administrative? Tama yung terminong ginamit ni Atty. Lorna Kapunan. Scam. In-scam tayo, ang sambayan ng Pilipino. In-scam ni Sara. 612 million pesos. Di ba? Tapos ang gustong palabasin ni Alan Cayetano, ay lang naman yun. Baka naman administrative lang yun, hindi naman kriminal. Parang yung mga liquidations, nagkamali lang. Yung mga liquidations, nagkamali. Kung nagkamali lang sa liquidations, administrative liability lang yun. Hindi yun nagkamali sa liquidation. Inubos ni Sara yung 125 million na binigay galing sa Office of the President, nakarating sa opisina niya sa Vice President December 13. May 11 days na lang, may ilang araw na lang siya para ubusin. Tapos magpapasko. Anong ginawa niya? Ayun na. Pinalabas na nagbayad na lang, bumili daw ng mga gamot, bumili daw ng mga chairs, tables, furnitures. Hindi pwede yun sa confidential funds. Sabi nga nung sino ba yun? Si Erwin Tulfo ba yung sabi niya, ibig mong sabihin yung mga informant mo. Kasi sa confidential fund, may mga informants ka. Babayaran mo yan ng reward. Kasi nagbigay sila ng information. Ibig sabihin, babayaran mo sila ng gamot? Babayaran mo sila ng gamot? Yung ba yung binayad mo? Kaya nga, pati si Atty. Kapunan, sabi niya, imagine niyo naman to. Isa sa mga recipient, si Andy Lim, tapos si Alejandro Piquet. Kaya ito mga kabunyog, si Patty Ting. Kaya itong si Cayetano, gusto niyang palambutin, gusto niyang isofen. Gusto niyang ang ibig niyang sabihin, okay, may mali ang Office of the Vice President, may mali si Sara, may mali ang DepEd, pero sa lang naman siguro, administrative, hindi naman criminal. Ibig sabihin, yung mga liquidation, nagkamali-mali ng pizza, mga ganun, pero hindi criminal. Sus naman, hindi yun. Talagang binudol tayo ni Sara Duterte. Yan ang sinabi ni Atty. Kapunan. Tama yun. Pero itong si Alan Cayetano, hindi. Sabi niya, unawain natin, baka naman administrative lang ang liability ni VP Sara. Anong administrative? Anong administrative? Criminal. Ang linaw-linaw, criminal. Parang ang ginawa ang naging akto nga ni Sara, sindikato eh. Anong sindikato? Bakit sindikato? Criminal syndicate ang lumabas. Bakit naging sindikato ang ginawa ni Sara Duterte? Pina-encash yung mga cheque, 125 million. Kahit yung mga branch managers ng Land Bank na bigla, sabi nila unusual to. Grabe naman to. Isang withdrawal, ang laki-laki. 125 million cash. Pagkatapos idinaan doon sa backdoor, sa exit door ng sa likod. Doon pala para ka nang magnanakaw. Di ba? Tapos ilinagay lang sa duffel bags. Tapos pagka-encash, saan dinala? Dinala ba sa opisina ng DepEd, ng OBP? Hindi. Binigay kay Cornel Chica. Hindi na alam kung saan dinala ni Cornel Chica. Di ba? Tapos sasabihin ni Alan Cayetano, administrative lang 'yon. Napakalinaw, sindikato 'yon, criminal syndicate. Tama. Tapos pinalabas na, binigay daw kay Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Nova Santos, Andy Lim. Yun, anong ginawa doon? Ang malinaw doon, pinalabas lang na kunwari ginamit yung mga pundo na yun, pero hindi, binulsa yun. Yan yung kaya yumaman si Sara kasi ginawa niya na rin yan sa Davao. 'Di ba? Maraming confidential funds din sa Davao silang ginawa. 460. Walang nagki-question. Kaya ang nangyari sa kanila, impunity. Nasanay na sila sa ganyan. Gano'n na naman ang ginawa nila. Pero this time, wala. Nahuli na sila sa ginagawa nilang yan. So, yan ang nangyari kay Cayetano. Nag-aabogado para kay Sara. Ang gusto niyang gawin, wag na lang daw gawing yun. Criminal, administrative na lang. Tapos, ito namang si Amy Marcos. Alam niyo ang ginawa ni Amy Marcos, mga kabunyog? Si Amy Marcos naman, itong si Amy Marcos, sabi niya ni Amy Marcos, baka naman Di ba?
hindi naman laging ang liable yung head of office. Halimbawa, ang Office of the Vice President, ang head ng office, si VP Sara. Doon sa DepEd, ang head ng office, secretary, si Sara. Pero sabi ni Amy Marcos, pero hindi naman laging DepEd, hindi yung head of office ang accountable officer dyan. Mayroon dyan mga disbursing officers na sila yung accountable. Bakit natin tinuturo lagi si Sara Duterte, si VP Sara daw? Wow! Ha? So, ang gustong mangyari ni Amy Marcos, iligtas si Sara. So, ang sisisihin mo ngayon, yung mga subordinates, yun ang gustong mangyari ni Amy Marcos. Ha? Sabi niya, tinanong niya yung testigo ng COA, lagi bang dapat ang accountable ay yung head of office tulad ni VP Sara sa OBP at saka sa DepEd bilang secretary? Hindi ba mayroon diyang mga disbursing officer? Sila yung payee sa mga cheque? Sila yung humawak ng pera eh. Dapat sila yung accountable doon. Hindi naman si VP Sara o si Secretary Sara. Alam nyo, liniligtas na naman ni Amy si Sara. Pero hindi yun. Anong ginawa ng mga disbursing officers? Pagka-withdraw nila ng mga cheque, sinabihan daw sila ni Sara, ibigay nyo yan kay Cornel Lachica. Diba? Diba? Ang gustong ipakita ni ang gustong ipakita ni Amy Marcos na si Sara Duterte mabait, matuwid. Ang pwedeng may kalukuhang mga ginawa, yung mga subordinates niya, baliktad. Yun yung sinasabi ni mga kabunyog ni Amy. Yun ang ginagawa niya. Ito naman si Robin Padilla. Sabi naman ni Robin Padilla, Mr. Attorney Wamil, yung witness, Mr. Witness, nakapunta ka na ba sa mga bundok? Nakapunta ka na ba sa kung saan-saan? Nakita mo na ba ang threats ng terorismo? Wow! Ha? Wow! Mga kabunyog, mga kababayan. Legnet Oops. Zero Global. Tapos sabi ni Robin Padilla, alam mo ba na dahil dyan sa confidential funds ni VP Sara, napigilan yung mga atake ng NPA? Yung mga anniversaries nila, yung mga anibersaryo ng CPP, ng NPA, may mga atake yan na ginagawa, pero dito napigilan. Wow! Wow! Mga kabunyog, mga kababayan, ganun yung statement ni Robin Padilla. Ha? Magaling, sabi niya doon sa testigo, Mr. Witness, hindi mo ba alam na dahil dyan sa confidential funds ng OBP at ng DepEd, napigilan yung mga planadong atake ng CPP NPA kasabay ng kanilang mga anniversaries? Wow! Ay! Mga kabunyog, mga kabayan, naano ako dito kay Padilla? Anyway, separately i-discuss ko na lang itong kay Amy at saka Padilla. Mas didetalyihin ko yan. Marami akong sasabihin. Okay, mga kabunyog, Alright. magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, attorney. Mukhang nakafocus lang siya kay kay Alan Petra Cayetano na neutral daw. Neutral di umano. Kailan ba naging neutral? Baka kwento, Senator, Defense Senator. Anak ng kamote. Sir Leonardo, shout out. Elican del Carmen. Ayan. Sino ba sa mga bago pasok, shout out. Sarah Force Family, Tommy, shout out. At saka Ruth Castaneda, shout out. At sa lahat, shout out sa inyo. Alright, kuhan tayo. Next topic tayo. Countdown tayo. In 30 seconds. Masyadong magalaw tong cursor ko.